Makakasama rin po natin ngayong umaga si OWA Administrator Arnel Ignacio para naman ibahagi ang ilan sa mga programa ng ahensya. Okay. Nandito po ako to bring you good news. Sa kabila po lahat na nangyayari, ang gusto nating umpisahan ng ating araw sa mga magagandang balita. Ito po ang mga nagagawa natin sa OWA, ang Overseas Workers Welfare Administration, of course with the DMW. And gusto lang namin pong ilahad sa inyo na ito po ang kadalasang binibilin. Nung huli kami nakita ni Presidente sa Pampanga, yan lang ang binulong niya sa akin. Arnel, tuloy-tuloy mo lang na pangangalaga sa ating OFW at araw-araw po yan ang ginagawa natin. Doon po sa ilan niyo pong natunghaya ng mga proyekto natin, katulad niyang Migrants Brew that started with the first Migrants Brew coffee shop sa central office. Nung simula yan, parang hindi nila maintindihan bakit kami nagtatayo ng coffee shop. Ito kasi nagsimula ito sa aming mga trips abroad and nakikita ko yung mga OFWs natin. Minsan sinisilip-silip lang kami pagka nagkakape. At amoy na lang ng kape yung kanilang nilalanghap para ba masiyahan. So we started with the first Migrants Brew coffee shop, and now all over our 17 offices sa kabuuan ng OWA, meron na po niya. Yan ang sumasalubong. So bago pa kayo magdiskusyon ng kanilang mga problema at hinaing, magkakape muna sila. And napakalaki po ng nagawa nito sa kanilang pakiramdam. Tuwing sinasabi natin mahal natin ng OFW, kadalasan tayong inaalok natin kagad, nagkape ka na ba? Kumain ka na ba? So ito ang bungad tuwing ang OFW ay pumupunta sa opisina. I really hope that you can also visit the old OWA office dyan sa FB Harrison, corner Buendia. Bagamat luma yung building, pinaganda natin ang pinaganda, para nga maramdaman ng ating mga OFWs that meron silang lugar dito na matatawag nilang kanila. Nakita nyo rin ay meron tayong Ayos Truck. Kung napansin niyo yung Ayos Truck na yan, that is again, sa pangangalaga naman ng OFWs as instructed by the President Bongbong Marcos, na lagyan natin ng komprehensibong pangangalaga. Dahil merong mga bagyo, lindol, ang mga OFWs natin nag-aalala kung paano nila makukontak yung kanilang pamilya. Ito pong Ayos Truck na to ay equipped with Wi-Fi. It has a kitchen, shower, generator, lights. Ito ho ang nauunang pumunta sa lugar kung saan merong trahedya. So we can provide them with the Wi-Fi, internet connection, so they can get in touch with their OFWs na kamag-anak sa ibang bansa. Nakita nyo rin na yung ating dalawang lounges sa Terminal 1 and Terminal 3, which has been operating 24 hours, and as of now, we breached a 600,000 na numero ng mga OFWs na napagsilbihan dyan. Ang maganda lang balita, talagang naubos na yung mga matitinding kanilang hinaing dahil ngayon meron na silang mapupuntahan. At I really hope that you can see their reaction each time they come in dito sa mga lounges na matatawag nilang kanila. Maririnig mo sila, punta muna tayo doon sa lounge natin. Napakasarap ng pakiramdam. At kung gusto nyo ng good news, ito hong emosyon na nararanasan namin araw-araw by serving the OFWs, napakasarap sa pakiramdam. Yung ding Seafarers Hub, for the first time, ang ating mga seafarers nagkaroon ng tambayan. For so many years, kumakanta pa ako sa library, way back 86. Hindi ko mapigil, sorry ha. Nakikita na natin ito mga seafarers sa katambay dyan sa Calao. And hindi lang hirap ng init, hindi lang hirap ng gutom, kung hindi naging lugar pa ito kung saan pumupunta yung mga ambulance chasers at kadalasan na napapapirma sila sa mga agreement na ipapanalo daw yung kaso na ending up wala sila nakukuha. So what did we do? Ang sabi ko lang, lagyan natin sila ng lugar
na meron ng abogado, merong pagkain, may kape, naka-aircon, bukas yung 24 oras. So kung meron tayong mga communication na kailangan ipahatid sa kanila, meron din silang lugar. So ang ating unang-unang Seafarers Hub, nandyan sa Mabini, corner TM Calao, kung saan sila. And we are very, very happy and very glad and looking forward na after the President has signed the Magna Carta for Seafarers, nakatalaga po rito na magtatayo pa tayo all over the country ng Seafarers Hub. So, yan ang isa rin sa we are very eager to do for our seafarers. And kung napansin nyo, meron tayong ipinakitang OFW Global Center. It is 1,903 square meters of it's a whole floor na center to para sa OFWs. Bubunga dito yung pinakamalaki nating Migrants Brew Coffee. Of course, we're working with the DMW and itong lugar na ito, natulungan tayo ng Department of Foreign Affairs na makuhang immunity. So that's Philippine territory, itong OFW Global Center. I really hope that pwede ba natin silang maisama lahat doon? So para makita nyo naman, dahil ito, ang pagkakagawa nito, truly world-class. Napakagandang lugar. And kung maalala nyo, yung ating mga OFWs, natutulog sila doon sa mga kalye, nakahiga doon. And now, again, caring for OFWs as instructed, meron silang lugar na kung matatawag na kanila. At ang location nito, nasa Admiralty, is the United Center Building at the 18th floor. Ang elevator nito, 5. So, nakakatuwa lang kapag yung mga OFWs pumupunta dyan na hindi makapaniwala na meron na silang lugar na matatawag na kanila. So, ano pa ba yung aking na-miss? The 1348, several times this has been tested in the Senate and walang palya. Lagi may sumasagot. Why are we emphasizing this? Kadalasan po pagka naglalabas tayo ng hotlines, ang sinasabi hindi nila inaasahan yan dahil wala na masasagot. Dito makakaasa sila 24/7. Mayroong sumasagot dyan. And also we'd like to emphasize that the problems of OFWs, tuloy-tuloy yan. Hindi naman talaga ma-eliminate yan totally and absolutely. But the great difference now is government answers. Government works and governments act swiftly. As we've demonstrated doon sa sinabit sa aming Escalona case na from Colombia, kaagad-agad natin ito naiwi to an air ambulance at nakarating na kaagad siya. Ito yung na-stroke, suffered from massive stroke. It's a 48-year-old chef from Colombia. Naiwi natin kaagad-agad ito via air ambulance. So, in a nutshell, what we're trying to say that we have a government who acts, who responds, and who feels. At kahit ano pa po ang nangyayari, paulit-ulit lamang kaming binibilina ng ating presidente, PBBM, alagaan mo yung mga OFWs. And that is what we're doing. Thank you, Admin. We're now opening the floor for questions from MPC. Tuesday New, DZBB. Good morning, Admin. Hindi ko maganda yung mga accomplishments ng OWA natin so far, pero Good morning. itong latest na mga nangyayari sa bansa, sir, lalo na yung banta ng ilang grupo ng OFWs para sa zero remittance. So far sa inyong mga monitoring sa ating mga OFW admin, ano mo yung pinakamalakas na pulso ng mga nakakausap nyo na mga OFW regarding this issue? Actually, alam nyo, pag kami naman nakakausap, katulad kagabi, kasama ko yung 206 na mga inuwi natin sa trafficking, hindi naman ito nababanggit. At kung sakasakali man, nababanggitin nila, sasabihin lang natin kung ano yung sa tingin nyo na kakabuti sa inyo, pag-isipan nyo mabuti. But we really do not engage in sa ganitong usapin since hindi naman nila binabanggit. So far, ay kagagaling ko rin lang na Singapore and then flew to Thailand and then kagabi kasama ko sila, wala namang nagbabanggit sa amin.
follow-up lang, sir. Mayroon ba kayong initiative on the part of the OFW na magsagawa halimbawa ng parang meeting with the OFWs para bigyan sila ng advice regarding this matter? Again, hindi siyempre yung OWA mag-encourage or even open the topic. Ang pagka kasi una nila ako nakikita, parang hindi yan na talaga nila naaalala. Kung minsan nga kahit walang problema, pagka maglalakad ako, ang iisipin nila, kailangan may iwi, kailangan may scholarship. So we have confined our interaction with the OFWs, with the immediate needs nila. Doon pa rin naman Tuesday, doon pa rin sila umiikot sa mga pangangailangan nila na kadalasan nilang nilalapit sa amin. So kung merong gustong umuwi, at kadalasan kasi ang topic namin becomes really very light dahil nauuwi ito sa sa tawanan. Alam niyo naman ilang taon na rin ako dito, kaibigan na ang trato ko diyan sa mga OFWs natin. Next question. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Hi Alvin. Hi, admin. Good morning. Admin, kamusta yung mga kababayan natin doon sa Lebanon? Lebanon. Sa Lebanon. Ilan pa ba yung mga hindi pa na-repatriate? Okay, ganito ito lang kasi I really hope that you can help us out here. Ang pagre-repatriate, hindi naman yan nangyayari each time lang na meron kayong mababalitaan. It's a daily thing na ginagawa ng OWA at ng DMW. Laging meron tayong naiuwi pa tatlo-tatlo, pa 20, hindi yan tumitigil. So if there are calls for repatriation, all they need to do is to get in touch with the DMW, OWA, or the DFA, and immediately, napo-provide natin yan kaagad. Basta ang doon sila lumapit sa amin. Kasi yung kadalasan, alam mo, sa Facebook sila lumalapit. Pagka sa Facebook, hahanapin pa namin. So, kailangan lang. The 1348 hotline works. Sir, yung sa air ambulance, magkano yung naging ginugol ng gobyerno doon? Ito umabot ng mga $47,000. Kaya sa mga ganyang gastusin, hindi na natin iniisip kung malaki. As I mentioned, ang instructions lang sa amin at ang aming pangkaraniwang nararamdaman, it becomes second nature to people from OWA and DMW and DFA. Pag kami nangailangan, tulungan mo na kaagad. And I really hope that kayo rin, pagka tumatawag sa amin, wala naman, hindi naman kami tumitingin sa oras. We will immediately respond. Sir lang clarification lang doon sa OWA brewed coffee. Yes. Libre yun, ano? Yes, libre yun. Madalas nga yan, nagugulat sila na wala palang bayad. Kasi nga, nasanay tayo, pagka pinagkape ka, bibigyan ka lang ng cup, di ba? Tsaka yung stirrer na kahoy. Dito hindi. Ang gusto namin maramdaman ng mga OFW, at kahit na sino, pag pumasok ka doon, premium ang ibibigay sa'yo. Para naman damang-dama mo na hindi ka tinipid. Thank you. Thank you po, admin. Do you have questions for Admin Ignacio? I really hope that na makita nyo yung aming bagong bubuksan sa Hong Kong. Ang tagal ko na rin dito, but what I want to share with you is not only the services that we do every day, it's the feeling na tumubo na sa amin yung each time an OFW comes to you and say thank you. Especially the seafarers, whom I discovered ang pinaka-emosyonal. Lalaki ng katawan, sila pa yung nauunang umiiyak. Just to say thank you. Kaya alam nyo yung mga pinag-uusapan sa social media na mainit, pagdating doon sa aming daigdig, hindi naman ganyan ang usapan . Kung ano lang yung basic nilang hinihingi at ang marireport ko sa inyo, yung pag nag-responde tayo, napakaganda ng aming exchange. I really hope that we can translate that into words because yun na ang naging buhay natin with the OFWs. And I'd like to think and I'd like to say that a lot have changed, and lalo na sa ating pagresponde at pag-aasikaso rin. Hindi lang nung binibigay, kung hindi pag-aasikaso rin nung kanilang nararamdaman.
So maraming salamat. Admin, I think we have one more question from Kenneth Pasyente. Hi, Kenneth. Yes, sir, good morning. Sir, maghingi lang po kami ng update doon po sa OFW's ID, kung meron na pong update doon. What about it? Magre-release po doon. Oo. Ito rin again, I'd like to emphasize, meron din order sa ating presidente na mag-digitalization na tayo. And we have followed that. Kaya kapag kayo ay, yung ating mga OFWs, kumuha na sila, nag-register sila for the OFW IDs, tong e-card. Meron yan available sa Terminal 3, Terminal 1, sa NCR office, at sa mga lounges natin, no? Ito, bibigyan ka na ng digital copy. So, sa cellphone mo pa lang meron ka na. And meron ka pa rin ng card, which takes about 5 minutes. 5 minutes, matagal na yon, naiinip na yon. And dun din sa mga pinupuntahan naming bansa, like ito, we're going to Hong Kong, right? Dadali namin yung machine para hindi mga taga Hong Kong mabigyan natin ng mga e-cards. And same thing happened when we were in Taiwan. Kung pwede lang namin kayong sinasama. And also in Japan, kasi yung saya, yun ang gusto kong maramdaman nyo at ma-experience which is the prime reason why kung tinatanong nyo, hindi kami napapagod. Thank you. I hope I brought you some good vibes for the day. Salamat. Thank you very much.